Amen. Isang magandang umaga po sa lahat. Kung handa na po, tayo po yung makakaupo na. Marami po tayong bakanting upuan. No, please. I-occupy niyo po yung mga vacant seats natin. Kasi yung ibang upuan, gagamitin po yan ng children sa labas. Kaya, yung mga bakante naman dito, upuan na po natin. Amen. At yung mga children natin, pupunta na po sila doon dito po sa ating side. Dito po sila tuturuan. At si Ate Marian po ang guro nila ngayon. Ayan. Mahilingan ko lang po na tayo po ay maupo na. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Morning. Hallelujah. Happy New Year. Happy New Year. Batiin niyo yung katabi niyo. Good morning. Happy New Year. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We have again another year. Amen. Yung kung tayo ay nakakatungtong at nakakaranas ng panibagong taon na ibinibigay sa atin ng Diyos, isa na pong malaking pagpapala ito. Amen. At nais po natin pasalamatan ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na si Joy. Welcome, Joy, sa Tambayan Cristiano Ministry. Ayan po si Joy. Ayan, first time niya pong maka-attend dito. At kahapon po, kasama namin sila dito sa ating pong paghayo. Sila po ay mga tumugon dito po sa ating paghayo. Amen. At wala namang magbibiwang. At si Edeline din. Sorry. Si Edeline din. Welcome, Edeline. Palakpakan po natin. Hindi kayo masaya. Kailangan pa sasabihin ko malakpak kayo. At matuwa tayo. Meron tayo mga first timer. Si Ed. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Huwag niyo na pakakawalan ng mga yan. Amen! Hallelujah! Ibig ko sabihin, sila po ay pinapadala na ng Panginoon. Kaya kailangan yung kasiyahan at kagalakan natin nandun. Amen! Kaya yung mag-welcome din sa kanila, pararanas natin sa kanila that they are very much welcome here in SCM or Sambahayan Cristiano Ministries. Amen! Mga kapatid! Amen! Mamaya, pwede nyo silang lapitan, kamayan, yakapin, ang mga babae. Hindi pwede lalaki. Mga babae lang sa babae. Mga lalaki, kayo na lang magyakapan. Ayan. Mga babae, magyayakapan. Amen. Hallelujah. So tayo po ay ngayon nasa unang linggo ng bagong taon. Handa na po ba kayo? Amen. Asa na mga Bible? Amen. Ayan. Amen. Ako po, pag nagtatanong kung handa na, dapat may kasama Biblia na hawak-hawak dahil po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at wala nang magdiriwang ng kanilang kaarawan for the coming week. No? Amen? Sa susunod na linggo, meron po magdiriwang ng kanyang kaarawan. Doon po natin papanalangin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Thank you, God, for another year. Marami ka na namang opportunity, maraming chances, maraming pagbibigay, maraming pagmamahal, marami na namang pangkunawa ang ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. At kung ano-ano pang mga bagay na talagang tanging sa iyo lang namin matatagpuan, tanging sa iyo lang namin, Panginoon, makakamit, O Diyos, ang mga tunay na kaligayahan na ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa oras at sa araw na to, na kaming lahat ay narito malalakas, masisigla, walang sakit karamdaman, Panginoon, upang lang sa ganon, itong buhay namin na to, itong katawan namin na to, itong sarili namin na to, ay maialay namin ng buong buo, tanging sa iyo lang, aming Diyos na tunay, aming Diyos na mahal. Kaya Lord, maraming salamat po, patnubayan mo po ang araw na to, ang lahat ng mga makakapakinig na yung salita, banal na Espiritu, buksan mo ang bawat tainga, ang puso at kaisipan, upang maunawaan ng mga
makikinig ang iyong salita, O Diyos. At hindi lang basta maunawaan, kundi nawa mag-desire kami lahat, O Diyos, na ito po ay masunod, magampanan namin, Panginoon, at kami, Panginoon, ay tunay na sumasamba sa iyo, Lord God. Dalangin din namin si Polo na namamaga ang kamay, Lord. Heal him, Lord God, in Jesus' name. Anumang kadahilanan sa pamamaga ng kanyang kamay, ikaw lang ang nakakaalam dahil ikaw ang may likha sa kanya. We pray for your healing touch right now in Jesus' name, Lord God. And to each and every one of us here, Lord God, alam mo na ang bawat isa may bagahe. Ang bawat isa, Panginoon, may dala-dala. Ang bawat isa ay may pasanin. Ang lahat ng ito ay binibigay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat sabi mo nga, Lord God, lumapit kami sa iyo dahil magaan ang iyong pamatok may pagkakaloob sa amin. Kaya purihin ka, dakilain ka o aming Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen! Amen! Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 11. Sa New Testament po tayo. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Mateo 11 28 hanggang 30. Matthew chapter 11 verses 28 to 30 po ang ating pong verse ngayon. Amen. Nakita na? Nandiyan na? Amen. Basahin po natin. Sabayan niyo akong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa araw na to, O Diyos. Pagpalain mo po ang salita na to at talagang lubos namin maunawaan ang iyong kapahayagan sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po rito sa ating verse, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen. At hanggang verse 30 po yung ating pag-aaralan. Ito po yung imbitasyon ng Panginoon sa ating mga tao na ano po, na tayo po ay lumapit. No? Nung nakaraang Miyerkules po, kung kayo po ay nakadalo sa ating pong online midweek service, ay maganda po yung sinabi na ating kapatid na si Tess, na sabi niya, start the year right. Amen? Simulan mo yung taon ng tama. Amen? Simulan mo yung taon mo ng tama. Simulan mo yung taon mo ng mabuti. Maganda po yan. Sisimulan natin yung ating taon ng tama at mabuti. Pero hindi yung nagtatapos doon. Dapat sinimulan mo, anong gagawin mo? Pagkasimulan mo ng tama, tapusin mo rin siya ng tama. Amen po ba? Hindi pwedeng sinimulan mo lang siya ng tama at mabuti, pero hindi mo siya tatapusin ng tama. Kasi along the way, pag nagsimula ka, kasi January pa lang eh. Amen? Pag January pa lang, ang ganda-ganda pa ng pakiramdam mo, masayang-masaya ka pa. Yan, kaya yung talagang gusto mong pagbabago na mangyari sa buhay mo, ay gusto mo talaga na maranasan, kaya tinutupad mo yung mga bagay na sa alam mo, o ginagawa mo yung mga bagay na sa alam mo, yun ang tamang gawin. Amen po, di ba? Ganyan ang mga tao. No, magpapakabait na ako. No, yung mga ano ang tawag dito, New Year's resolution. Marami naman gumagawa niyan. Maganda naman po ang motive, ang naisip ng mga tao na sila ay magbago, na sila ay maging maayos. Ang problema nga lang, hindi po nila natatapos. Minsan, Pebrero pa lang, wala na. Nakita po natin to. Sa January, maganda. Nasimulan ng maganda at tama. Kaya lang, habang lumilipas ang panahon, ay hindi na natatagalan yung proseso, yung mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga sinasabi natin dito, start the year right, but finish it right. Simulan mo siya ng tama, pero siguraduhin mo na tatapusin mo rin siya ng tama. Na kahit anong mangyari, kahit anong maranasan po natin, sigurado naman may problema eh.
ba? Kumbaga, expect na natin to, asahan na natin to, dahil wala pong tao na nabubuhay sa mundo na walang problema. Sino ba dito walang problema? Taas nga kamay. Alam niyo, kahit yung mga batang maliliit, may mga problema yung mga yun eh. Ano problema ng mga batang maliliit? Dede na ako, kakain na ako, maglalaro na. Mga ganyan. Di ba? So lahat po tayo ay may kabigatan. Kaya nga yung prayer ko kanina, ano man yung mga pasanin natin, naging bago yung taon, tama? Pero nandun pa rin, meron pa rin mga struggles, hindi po yan mawawala. Bakit? Nandito pa po tayo sa mundo. Nandito pa tayo sa mundong ibabaw. At ang magandang balita doon, alam niyo po kung ano? Buhay tayo. Dahil ang patay, hindi na mararanasan yung problema. Yung iba sabi, ang hirap-hirap ng buhay, kasi maraming problema. Mahigit, nararanasan mo. Gusto mo bang hindi na maranasan ng problema? Di ba? Masarap pa rin mabuhay kahit maraming problema. Lalo na kung meron po tayong Diyos. Kung meron tayong Diyos, hindi kung meron tayong pera. Tama, kailangan natin ng pera, pero na anong pinakamahalaga sa buhay natin? Ang Diyos. Amen. So let's live our life with the Lord Jesus Christ. Mamuhay tayo, no? Nakasama natin ang Diyos. Let God be your God. Hayaan mo na yung Diyos ay maging Diyos mo for this year. Not only for this year. You're going to start your year na ang Diyos mo ay ang tunay na Diyos. Amen. Let God be your God. Yan yung paninimula ng tama. Yan yung paninimula ng mabuti. Ang pagkilala sa Diyos, ang pagnanais na lumapit sa Diyos, ang pagnanais na maranasan, ang pagkalinga ng Diyos. Yan po yung mga tama. Tigilan na po natin yung pag-iisip na, yung mga nag-iisip na ng New Year's resolution, gumawa ng mga New Year's resolution. Di ba, mga paggawa ng mabuti po yun. Tama po, paggawa ng mabuti. So, yung paggawa ng mabuti, hindi yan mali. No, maganda yan. Kaya lang, hindi po yun ang magiging daan o hindi po yun yung daan para maranasan po natin ang ating pong kaligtasan. Being a self-righteous also, yung ibang tao, tingin nila sa sarili nila, matuwid sila. Tingin nila sa sarili nila, wala silang ginagawang kasalanan. Nakarinig na kayo ng mga taong ganyan? Ay, ako naman ay walang ginagawang masama sa kanya, wala akong ginagawang kasalanan, hindi naman ako pumapatay ng tao. Yan. So, parang ang akala mo ba, hindi nagkakasala. Akala mo ba, hindi narurumihan. Yun yung maling akala ng mga tao. No? Self-righteous, delikado ho yan. Pag ang tingin ng tao sa kanyang sarili, siya ay matuwid, hindi mo na maitatama yan. Hindi mo na maitutuwid yan. Hindi mo na yan mabibigyan ng payo. Bakit? Matuwid na yung tingin niya sa sarili niya. Okay na siya. Yung katuwiran ng mga tao ngayon, basta ako, wala akong inaapangang mga tao. Di ba? Laging ganyan ang katuwiran ng mga tao ngayon. Basta ako, wala akong inaapangang mga tao. Sa tingin nila, mabuting tao na po sila. Pero mabuti nga ba ang tayong mga tao sa harapan ng Diyos? Kahit gumawa tayo ng gumawa ng mabuti, sumunod ka ng sumunod sa batas. Alam niyo po, itong verse natin na to, kaya sinabi to ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko originally. Ito po, sinabi ng Panginoon sa mga Israelita dahil yung mga Pariseyo, no? Kilala naman na natin kung sino yung mga Pariseyo. Amen. Dahil yung mga Pariseyo, sila po, sinisiksik nila sa mga tao na kailangan sumunod, sundin ang batas. Masama ba sumunod sa batas? Hindi. Pero according to the Bible scholars, itong mga Pariseyo na to, bukod doon sa mga batas ni Moises, nagdagdag pa sila ng 600 regulations. Bukod doon sa mga batas ni Moises, nagdagdag pa sila na dapat sinusunod ng mga Israelita. Na hirap
salita na sundin. No? Yung gumawa sila ng mabuti. Bakit? Sa dami ng batas na yun na dapat nilang sundin, kasi ang inaakala nila sa pagsunod ng ganong bagay, doon ka lang makakaranas ng kaligtasan. O ako ay mabait, maliligtas ako. Ako ay matulungin, maliligtas ako. No? Ako ay palabigay, maliligtas ako. Mga ganyan. No? Kaya nga, may nagtanong kay Jesus Christ noon di ba? Kung matatandaan niyo po yung kwento. Ano po ba ang pinakamahalagang utos? Kasi sa dami ng kautusan na naibigay sa kanila, na dapat nilang sundin. Kaya itong tao na to nagtanong sa Diyos, ano po ba ang pinakamahalagang kautusan? Kaya yung mga tao, pagal na, nabibigatan na po sila doon sa pinapagawa sa kanila. Kasi yung mga Pariseo, yun yung mga leader, doon sa pinapagawa sa kanila ng mga Pariseo. Hirap na hirap po sila, no, sa pagsunod. Ang tawag po dito ay legalism. Uulitin ko, huwag niyo pong mami-misinterpret itong mensahe natin na to. Hindi masama na sumunod sa batas. Amen. Ang pinag-aaralan natin, itong mga, nung panahon na to, itong mga Israelita, itinuro sa kanila na kailangan sundin ang lahat ng kautusan para makamtan nila ang kaligtasan. Which is hindi po yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sabi sa Roma 3:20, buksan po natin, Romans chapter 3, verse 20. Sabi po dito, Romans 3:20. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Amen. Paano po ito? Ang sabi rito, di ba? Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil ayon sa gawa o ayon sa kautusan. No? Maliwanag po na sinasabi rito, hindi ka pawawalang sala ng Diyos dahil sunod ka ng sunod sa kautusan. Natandaan niyo yung sinasabi ko, yung lalaking nagtanong kay Jesus Christ, ano po ba pinakamahalagang utos? No, na dapat kong sundin. Sabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang ganyan, di ba? May mga binanggit siyang mga ganong kautusan. Sabi ng lalaki, nagawa ko na pong lahat yan. Kasi nga, yun yung pinapagawa sa kanila. Sabi ng lalaki, nagawa ko na pong lahat yan. Sabi ni Jesus Christ, nagawa mo na pala, version ko na lang to. Dahil mayaman yung lalaki, benta mo lahat ng ari-arian mo, no? Pamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Nabasa niyo na yung kwento na yon? No? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, nasunod mo na pala lahat ng batas eh. Ito gagawin mo kung talagang gusto mo maligtas. Susunod ka sa akin. Ang pagsunod ay bunga po yan ng ating mga pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pakikinig, ng salita ng Diyos. Romans 10:17, kahit hindi na po natin puntahan, basahin niyo na lamang po sa inyong mga tahanan na ang tayong mga tao, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng mga salita ng Diyos. Kaya kung ang tao hindi nakakapakinig, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, huwag niyang sasabihin na siya ay may pananampalataya. Dahil sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagkakamit o doon nagkakaroon ng tao, ang tao ng kanyang pananampalataya. Amen. So doon sa binasa natin sa Romans 3:20, wala pong matuwid. Kung babasahin din natin yung iba pang verses doon sa Romans chapter 3, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Makasalanan kasi talaga tayo eh. Amen?
Katulad nga po na naging sharing namin kahapon, sino ba rito hindi nagkakasala sa isang araw? Wala. Lahat po tayo nagkakasala sa isang araw, kaya walang matuwid sa atin. Kung tutuusin, lahat po talaga tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Yan po yung sinasabi sa Roma 3:20. Walang dinideklarang righteous sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Paano natawag ng Diyos ang mga tao na nananampalataya at sumusunod sa Kanya na righteous or matuwid? Dahil sa kanilang pananampalataya. It is not by our own words. Tayo mga Kristiyano, no? Righteous ang tingin sa atin ng Diyos. Matuwid ang tingin sa atin ng Diyos. Why? Because of our faith and not because of our good deeds. Not because of our good works. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil siya yung gumawa ng paraan. Siya yung naging kasalanan para yung katwiran niya ay mapalipan sa atin. Naintindihan niyo po? Nung siya ay pinako sa krus. Ba't tayo papako sa krus si Kristo? Diyos nga siya. Wala nga siyang kasalanan Noong panahon na yon sa Roma, kapag ang tao ay pinako sa krus, ibig sabihin po noon, siya ay kriminal. Yun yung kaparusahan nila sa mga kriminal na mga tao doon sa Roma. Kaya kapag pinako sa krus, tingnan mo tingnan nyo, record na yon na ikaw ay kriminal. Na ikaw ay makasalanan. Pero si Kristo nakasama doon sa pinako sa krus. Siya ba ay kriminal? Hindi. Siya ba ay makasalanan? Napakarumi ba ng Diyos? Hindi. Pero naging marumi siya dahil sa atin. Naunawaan niyo po yung gusto kong sabihin? No? Pinagpalit ng Diyos, parang ganun po yun pinagpalit ng Diyos yung kalalagayan niya para maging matuwid po tayo sa harapan niya. Siya yung naging kasalanan, siya yung naging karumihan. No? Kasi kung hindi niya gagawin yun, wala po tayo tatamasahin kaligtasan ngayon. Dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Pero mayroon ng magandang balita. Ito pong pinag-aaralan natin dito sa Mateo 11, simula sa 28, na sinasabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Ito po ay good news kasi na hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. Wala rin tayong kakayanan na sundin ang lahat ng mga batas at gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Hindi po natin kaya yan. Sige nga, i-challenge niyo yung sarili niyo. Sa loob ng isang araw, hindi ka magkakasala. Challenge yourself. Siguro hirap na hirap din kayo, no? Sama ko na yung sarili ko. Magiging hirap na hirap po tayo. Amen? Yun lang, maapakan ka lang sa paa. Pagkasakit-sakit, halimbawa, hindi ba nag-aano ka na nagre-react ka na makita mo yung bahay mo, sangkaterbang kalan. Di ba? Pwede bang di magkasala ang nanay? Sige, pigilan mo yung sarili mo, huwag kang magsasalita. Huwag kang sisigaw. Huwag kang magagalit. Palagay ko, magiging napakahirap para sa atin. Ngayon nai-imagine nyo ba yung kalagayan ng mga tao noon na pinapasan ng mga Pariseyo, napakaraming kautusan para sundin nila. Dahil pinamulat sa kanila, ganito tayo magkakaroon o makakaranas ng kaligtasan. Wala, hindi natin kaya. Kumbaga sabi na, marurumihan at marurumihan ka. Magkakasala at magkakasala ka. Pero ang maganda nun, yung pangako ni Jesus Christ na dito po sa sinabi niya, pansinin ninyo ang aking pamatok, verse 29 na po tayo, at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para
sa inyong kaluluwa. Ano yung pamatok na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus? Ito yung pa sa ninyo, magaan lang to. Hindi niya sinabing wala tayong papasanin. Maliwanag po. Amen. Huwag niyo pong gagawin zero na wala tayong gagawin. Meron po. Ang sabi niya dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano yung pamatok na yun? The yoke of Jesus ay magaan lang. Ano yun? Yoke of repentance and faith. Pagsisisi at pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi ba madali lang? Amen? Again, when we say repentance, change of mind. Mababago yung kaisipan mo na ano? Na gusto mo na sumunod sa Diyos. Na ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan. Na ikaw ay tumatalikod na sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga kasamaan. Repentance. Magsisisi tayo. Naniniwala ako, nung bagong taon nanalangin tayo at tayo humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng pagkukulang natin. Amen? Sa lahat ng kahinaan natin, sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng pagkakasala. But we cannot promise na hindi na po tayo magkakasala. Kung gano'n, ano ang kaibahan? Ano pala yun sa isay? Magkakasala ka rin pala eh. Ang malaking kaibahan ng isang mananampalataya na, no? Kilala niya na yung kasalanan. Marunong na siyang magsisi, marunong na siyang humingi ng tawad sa Diyos, at alam niya na sa susunod, hindi niya na yung dapat gawin. That is repentance. Amen. Namumuhi na tayo sa paggawa ng mali. Namumuhi na tayo sa kasalanan. Hanggat maaari, kung kinakaya lang din po natin, no? Tayo po ay lumalayo na sa kasalanan. Ayaw na natin. Kung kinakaya nga lang po natin sa tulong ng Diyos, kasi hindi na natin kaya, sa tulong ng Diyos, wag po tayong magkakaroon ng pagkakasala o wag tayong magkakamali. And that is repentance. Total surrender to God. Na isinuko na po natin ng buong buo sa ating Diyos ang ating mga buhay at pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan po nun, magkakaroon po tayo ng commitment na sumunod sa Kanya. Amen. Kapag itong dalawa na to, meron na po sa atin, marunong na tayong mag-repent, meron po tayong pananampalataya, susunod po nito, magkakaroon ka na ng commitment na sumunod sa Diyos. 1 John 5, verses 3 to 4. Medyo magbubukas-bukas po tayo ng Bible ngayon. Minsan kasi hindi tayo nagalaw sa isang book. 1 John, malapit na po ito sa dulo. Chapter 5, verses 3 to 4. Sabi po rito, sabi sa verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, basahin nyo ay yaong siguraw tumutupad ng kanyang mga utos. At ano sabi? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi ba magandang balita po ito? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Bakit nahihirapan ang tao? Bakit nahihirapan maging ang mga Kristiyano na sundin ang utos ng Diyos? Kung sinasabi rito, hindi naman daw mahirap sundin eh. Magaan lang, madali lang sumunod. Kaya tayo nahihirapan. Kasi ayaw nating sumunod. Yun yung mahirap doon. Amen? Yes. Kaya tayo nag-i-struggle na sumunod sa Diyos. Kasi there is something within you, in your heart. Sa iyong puso. Kaya nga sabi, deceiver na yung puso talaga natin eh. There's something within us
na ayaw mong iwanan. And take note, meron sa kalooban natin na ayaw nating iwanan yung nagugustuhan ng ating laman. Amen? Kasi sabi sa Mateo kanina sa 11:29, pasanin niyo yung pamato ko. Hindi niya sinabing wala kayong gagawin. Hindi. May papasanin pa rin tayo. May gagawin pa rin po tayo. At yun nga yung magsisisi ka at mananampalataya ka sa Diyos. Pagsisihan at taligdan na po natin ano ba mga kasamaan. Hindi pa tapos yung binabasa natin, no? Tuloy natin. 1 John chapter 3, sabi nga dito, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan, tingnan ninyo, napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Can you see now the power of faith? Na dapat meron po tayong mga mananampalataya. Kaya nga tinawag na mananampalataya eh. Kasi may pananampalataya ka. Amen. Sabi rito, napagtatagumpayan nino ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Hindi yung literal na mundo na nakikita natin. Kung hindi kung ano yung ginagawa sa mundo, yun yung sanlibutan. Anong meron sa mundo? Ano kung meron sa mundo? Puro kasiyahan, bisyo, amen? Paggawa ng mga hindi tama. May asawa na, gusto ka ng ibang asawa. Yung mga ganyan. Yung po yung sanlibutan. Sabi na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Bino mo, yung pananampalataya na to, balikan mo yung Mateo, ang sabi, magkaroon lang kayo ng sinlaki ng butil ng mustasa na pananampalataya. Kumbaga gusto sabihin ng Diyos, good enough for you to overcome. Sino nakakita na ng butil ng mustasa? Yun yung sinasabi sa Bible eh. Nakakita na kayo? Gano'n siya kaliit? Napakaliit lang. Minsan nga, pakitaan mo kamuti. Parang linga, parang sesame seed. Tama yung linga, sesame seed. Mas malaki ba yung sesame seed? O, tingnan nyo na. Alam nyo yung sesame seed? Alam nyo, di ba? Yung minsan sa tinapay, meron, masarap yun. Mas malaki pa pala doon, mas malaki pala yung sesame seed kaysa doon sa butil ng mustasa. Ganun lang yung sinasabi ng Diyos. Magkaroon lang kayo ng sinlaki ng butil ng mustasa na pananampalataya. Masasabi mo na sa bundok na ito na lumipat siya doon sa kabila. Hindi literal na mapapalipat mo yung bundok. Kung hindi, makagagawa ka ng mga bagay na akala mo imposible mong gawin, pero nagawa mo dahil sa iyong pananampalataya. Dahil sa tulong ng Diyos. Dahil dapat magdidesisyon tayo. Dinidesisyonan po ito, mga kapatid. Hindi pwedeng, magic, bago ka na. Hindi. You have to decide. Gusto mo bang magbago o hindi? Amen? Gusto mo bang mawala lang hindi maganda sa katawan mo o hindi? Ikaw magdidesisyon yan. Uulitin ko. Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos. Tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili. Tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan na magdesisyon. At the end of the day, ang magdedesisyon sa buhay mo, kahit pa nabasa na sa iyo, sa harapan mo ang buong Biblia, kung hindi ka magdedesisyon na magbabago at susundin ng Diyos. Amen? Kasi ikaw ang magdidesisyon. You have to decide. 2025 na, mga kapatid, hindi tayo pabata. Paano tayo? Pabata ng pabata. Busi, 17 lang si TRC.
16 ako. Na ikaw, ilang taon ka? 18. Tandaan mo na Penny, 18 years old. Ilan ka na? 15? O bata? Eh, 14 lang ako. Hindi na ako papayag naman. Sweet 16. Pero diba, the reality, yung cycle ng buhay, no? Yung po talaga eh. Kahit ayaw natin eh. Ganun talaga eh. No? Hindi po tayo pabata. Parang ganito. Ilang taon ka ng Kristiyano, dapat nagkakaroon ka ng paglaki. Nagkakaroon ka ng pagtaas. Nagkakaroon ka ng paglago. Tama? Amen. Yung baby nga, hindi nananatiling baby. Tingnan nyo nga si Abby, kailan lang, baby lang yan. Ngayon, oh, likot-likot na. Mga ilang panahon, dalagita na yan. No? Kaya pag tinitingnan ko itong mga children natin na to na, yan sila Gracie, sabihin ko, tanda. Eh kasi naamulatan mo sila na pinagbubuntis pa lang ng nanay. Ngayon, ganyan na kalalaki. Pero ang gusto ko natin sabihin dito, dapat, umiidad ka, kayo na lang, huwag niyo kasama. Umiidad tayo, meron kang pinag-iidaran. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag natin sayangin itong buhay na to, na bigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin yung panibagong taon, panibagong opportunities, panibagong sabi nga, chance, no? Na binigay sa atin ng Diyos. Sabi niya sa Bible, di ko po matukoy sa inyo eksakto kung saan, kung may makakapagsabi sa akin, sabihin ninyo, hindi pa siya dumadating kasi binibigyan ka pa niya ng pagkakataon, binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao na magbago. Hindi nakabasa na nun. Santiago. Santiago, yung may, hindi ko po ito gawa-gawa. Nasa Biblia po, hindi lang ako magaling tumanda ng anong book at anong verse. Sige, pag nakita na ni Ate Joy, sabi sa akin Joy, ha? Tuloy natin, yung 1 John. Sabi sa verse 5, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Meron bang mga mananalo daw sa sanlibutan? Sa gawa ng kaaway? Meron ba? Ano sagot? Ang sumasampalataya si Jesus ang anak ng Diyos. So meron, mananagumpay. May makatatalo sa sanlibutan. Sino yun? Tayo. Hindi tao. Tayo sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. Mapagtatagumpayan daw natin ang sanlibutan kung tayo ay meron tayong pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. 2 Corinthians 5:21. 2 Korinto po. Sa Tagalog, Korinto. Sa English, Corinthians. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang sabi po rito, hindi nagkasala si Kristo, tingnan nyo to ha, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang ng makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Nakita natin to, maliwanag. Tayo ay mapapabanal sa pamamagitan niya, hindi sa pamamagitan ng pagiging mabait, pagsunod sa mga batas. Kasi pwede tayong sumunod nang wala yung puso mo. Naunawaan niyo po ako? Meron pong mga tao na nakakasunod naman, pero wala sa isip, wala sa puso yung ginagawa. Kailangan niya lang sumunod para hindi na siya siguro kulitin, hindi na, di ba? Ganyan. Or kailangan niyang sumunod kasi authorize siyang utusan ka, susunod siya. Pero yung puso niya, hindi niya talaga gustong sumunod. Sa spiritual, sa mga
Katulad po natin, nag-aaral ng salita ng Diyos, meron din namang mga sumusunod. Para makita ng tao na ikaw ay Kristyanuhan. Pero tandaan po natin, God knows everything and God sees everything. We have an audience of one. Makapagtago ka man kahit kanino. Pero sa Diyos, wala po tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Diyos. Hayag sa Kanya, kahit sa oras na to, alam niya anong nilalaman ng isip mo, anong nilalaman ng puso mo. Amen. No? Kaya nga mga kapatid, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, katulad po ng sinabi ko kanina, yung yoke o yung magaan na pasanin na pinapapasan sa atin ng Diyos, repentance and faith, and then followed by commitment to follow Him, yung pagsunod po natin sa ating Panginoong Yesus, matututunan natin yung sinasabing spiritual worship. Pag marunong na po tayong sumunod sa ating Diyos, tayo po ay makakasamba na sa ating Diyos. Amen. Yung spiritual worship, yung talagang sumasamba ka, sumusunod ka sa Kanya dahil mahal mo siya, sumusunod ka, masaya ka. Amen. Sumusunod ka na masaya ka, na ginagawa mo yung ginagawa mo dahil sa Diyos, para sa Diyos. Amen. Sabi sa Roma, sa pamamagitan niya, dahil sa Kanya, para sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin dito, para sa Kanya. Kung meron tayong gustong i-please dito, hindi ang tao, kung hindi ang Diyos. Kung meron tayong gustong matuwa dito, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Lord, natuwa ka ba sa akin kanina? Nakinig ako ng salita mo? Lord, natuwa ka ba kung paano ako umawit sa iyong banal na harapan? Lord, natuwa ka ba nung ako'y nagwalis? Ayan, mga ganyan. No? Yung ating pagsamba, hindi na magiging question sa atin yung araw ng pagsamba. Automatically, kapag ka ikaw ay marunong ng sumunod sa Diyos, naiintindihan mo na ang lahat ng bagay. Magkakaroon ka ng pagnanasa. O, Sabado pa lang, masaya ka na. Bakit? Kinabukasan? Linggo. Amen? Uy, linggo na bukas. Magkikita kami ng Diyos ko. Sasamba ako sa Diyos ko. Magpupuri ako sa Diyos ko. Mag-aalay ako sa Diyos ko. Dapat yung, the attitude when we worship God. Ganun po dapat. Amen? Naunawaan po natin to. Yung attitude natin, pag tayo sasamba sa Diyos, dapat yung talagang full of joy, full of hope, full of love. Puno-puno tayo ng kagalakan, ng pag-asa, ng pag-ibig para sa ating Diyos na buhay. Bakit? Sa totoo, siya lang talaga ang makapagliligtas sa atin. Kaya yung invitation niya, balikan po natin yung Mateo 11:28. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga napapagod. Yan, ito po yung invitation ng ating Panginoon. Come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoong Yesus. Yung mga naghahanap, yung mga nagsasaliksik, yung mga gustong malaman ng katotohanan, paano magkaroon ng kaligtasan. Anong sabi niya? Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. You know what? It's about time for men like us, sa mga taong katulad natin, nabibigyan na ng oras yung ating spiritual na buhay. Dapat inaalala na po talaga yan ng mga tao No? Kaya po tayo ay talagang nagpapahayag tayo, nag-iimbita tayo, lumalakad tayo, nagbabahay-bahay tayo para sabihan ang mga tao, bigyan sila ng salita ng Diyos, pahayagan sila, makapakinig sila ng salita ng Diyos, imbitahan sila ng imbitahan, kahit po hindi sila sumasama, imbita lang tayo ng imbita. Amen? Dahil gusto ng Diyos, ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay lumapit sa Kanya, naghahanap ka ng katotohanan, sa Diyos ka lumapit, naghahanap ka ng tunay na kaligtasan, sa Diyos tayo lalapit. Amen? Kung tayo man po
literal. Meron kang mabigat na pasanin. Anong pangako ng Diyos? No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan na. Pag sobrang dami na lang problema po natin, tayo ay nabibigatan. Literal na problema. Anong gagawin? Lumapit sa Diyos. Hindi sa Bombay. Sa Diyos ang paglapit. Ay, hindi na pala Bombay ngayon. Yung online. Kala. Oo. Wala na palang Bombay. So, meron pa ba? Meron pa. Meron pa, konti na lang, no? Hindi katulad dati marami. No? Ang paglapit po sa Diyos, yung mga literal na kabigatan po natin, sa Diyos tayo lalapit. Ano sabi? Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Hindi ka ba naniniwala na kaya kang tulungan ng Diyos? Hindi ka ba naniniwala na kayang ayusin ng Diyos? Ano man ang problema mo, ano man ang kabigatan mo, ano man ang yung pinaghihirap ng kalooban mo, hindi ka ba naniniwala na kayang ayusin niya ng Diyos? Anong sabi ng Lucas? For God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Ayon sa ating kailangan manampalataya ka, hindi mo hihintayin yung amen, hindi ganon. Hindi yung ilustrasyon ng mga Pilipino na si Juan Tamad, nakahang yung bayabas, hinihintay niyang malaglag sa bibig niya yung bunga para makain niya, ganon siya katamad. Hindi ganon ang gusto ng Diyos sa atin. Ano sabi niya? Lumapit ka. Pasanin mo. May gagawin po tayo. Kahit po ang pinag-uusapan natin dito ay literal na problema. Come to Jesus, the author and finisher of our faith. Naguguluhan ka? Nalilito ka? Kanino ka lalapit? Sa Diyos, kay Yesu Kristo. Sabi niya rito, wasan ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano yung mag-aral kayo sa akin? Hahanapin mo pa ba si Jesus Christ? Para masabing mag-aaral ka sa Kanya? Hindi. Basahin mo to, yung sulat niya. Amen? Kapag ito po binabasa natin, ang dami nating aral na matututuhan. Kasi kumpleto na to eh. Anong kailangan mo sa buhay? Nandito. Anong kailangan natin sa buhay? Nandito po lahat. Kailangan mo lang pansinin yung Bible mo. Kailangan mo lang basahin yung Biblia mo. Ano sabi niya? Mag-aral. Alamin mo. Saliksikin mo, sino ang Diyos. Alamin mo, ano magagawa ng Diyos. Nandito, ipapakita niya sa iyo ang kapangyarihan niya. Ipaparanas niya sa iyo that He is powerful, that He is sovereign. Amen? Yan sabi niya rito, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at pag ginawa natin to, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ano to? Magkakaroon ka ng peace, ng kapayapaan. Amen? Thank you. 2 Peter 3:9 yung sinasabi ko po kanina. Buksan lang po natin, no? Sige, buksan ninyo. Ikalawang Pedro 3:9. Bandang dulo na rin po si Pedro. 2 Peter chapter 3, verse 9. Yung bakit hindi pa dumadating ang Diyos, ito po sabi. Ang Panginoon ay hindi nagpapabayaan sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Amen. Kasi kung babasahin niyo po yung taas na verse na yan, mababanggit po dyan yung araw ng paghuhukom.
Basahin niyo na lang po ng buo yung chapter 3 para maunawaan po natin ano yung tinutukoy dito na sinasabi na hindi pa siya dumadating. Ito nga po yun. No? Binibigyan niya pa ng pagkakataon, tayo mga tao, ang lahat ng tao, ang inaalala niya pa rin, ang concern pa rin ng Diyos, bakit hindi pa siya dumadating? Ang mga tao. Gusto niya ano? Lumapit sa kanya ang mga tao? Gusto niya ano? Na makapagsisi ang mga tao at magbalik loob sa kanya sapagkat ayaw niya na mapahamak tayo mga tao. Saan kapahamakan? Doon sa dagat-dagatang apoy. Kasi once that a person ay nandun na talaga, wala nang pag-asa yun eh. Nakuha niyo po? Wala nang pag-asa. Yung kwento ni Abraham, yung mayaman, saka si Lazarus, kung saan nung namatay itong dalawa na to, mabilis lang na kwento, namatay itong dalawa na to, nung nasa lupa, yung mayaman, masarap ang buhay. Ha? Tapos si Lazarus, pulubi. Parang ganyan po yung illustration doon. Namatay silang dalawa, sinong magandang buhay? Si Lazarus. Yung mayaman, nagdudusa. Bakit? Yung mayaman, walang Diyos eh. Bakit? Kasi pakiramdam ng mayayaman, kaya nga sabi rin sa Bible, napakahirap sa mayayaman ang maligtas. Bakit? Kasi meron na sila lahat. Hindi ko sila sabing hindi po sila maliligtas. Mahirap lang sa kanila. Bakit? Lahat ng kailangan nila, meron sila. Kasi mayaman sila eh. Ano yung wala, kayang-kaya nilang bilhin. Ano yung gusto, kayang-kayang bilhin. Wala nang pananampalataya yung dukot na lang ng dukot sa bulsa. Naunawaan ninyo? Wala nang gamit ng faith. Wala nang pananampalataya. Swipe na lang ng swipe ng card. Dahil mayayaman, hindi nagdadala ng cash yan. Card. Yan, ganyan. No? Kaya sinasabi po rito, binibigyan pa niya ng pagkakataon, sino ang lahat na magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kapatid, gusto mo talaga simulan ng bagong taon mo ng tama? Gawin mo to, magsisi ka at magbalik loob ka sa Diyos para hindi ka mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po ay makakaranas ng kapahamakan. Kaya nga siya namatay sa krus para sa atin eh. Amen? Pero uulitin ko, ang magdedesisyon sa buhay mo, ikaw. Kung ano ang masusunod sa buhay mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon. You want to start your year, right? Ito yung gawin mo. Sundin natin ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa. Kung mag-a-update po tayo ng mga news, mabibismayan po tayo at magkakaroon tayo marami ng pagkatakot. Sa totoo lang po, kung tayo po ay mag-a-update ng mga balita, ang gera ng Ukraine at Russia hindi pa natatapos. Ang gera sa Israel hindi pa natatapos. May bago raw virus na lalabas according sa China. Ang mga bundok, di kong fake news, salamat sa Diyos. Pero di ba hindi naman imposible yung mga ganyan. Ang mga bulkan nagpuputukan. Ang kanlaon hindi pa nananahimik. Ang taan palaging may tremor. Kung mag-a-update po tayo, dapat kahit pa paano nag-a-update tayo. Hindi para matakot ka, kundi para manalangin at lumapit sa Diyos. Kasi sa totoo lang po, hindi natin kakayanin. Kapag dumating na yung araw, yung mga binabanggit sa Biblia, sabi ng Biblia, ibubuhos ng Diyos yung mangkok ng suot niya. Hindi po natin kakayanin. Kaya habang may panahon pa po tayo, gusto natin simulan ang taon natin ng mabuti, lumapit tayo sa Diyos, magsisi na po tayo, magbalik loob na po tayo sa Diyos habang may panahon pa. Habang may pagkakataon pa, habang may araw pa, habang may oras pa. Darating ang panahon, wala na pong panahon.
Matatapos po ang panahon. Yan po yung nakasaad sa Biblia. Amen. Kailan mo gagawin yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo? Saka na ako lalapit sa Diyos pag wala na akong problema. Napakalaking imposible. May mga tao kong ganyan. Saka na ako lalapit sa Diyos pag wala na akong problema. Saka na ako lalapit sa Diyos pag wala na sa church na yan, yung tao na yan. Naiinis ako dyan eh. Merong ganyan. Eh kung hihintayin mo yung panahon na yun, eh ibang hinihintay mo. Ayoko dyan kasi yung kapatid dyan. Hindi ako aatin. Habang nandyan yan, hindi ako aatin. Eh sino ba nawawalan? In the first place, the reason why we are here is for God. Amen. Lagi po natin tatandaan, pumupunta tayo dito, hindi para kanino man, kung hindi para sa Diyos. Amen. Dahil gusto po natin makaliig ang ating Panginoon. Kaya lumapit po tayo. Sa pamamagitan lang po ng paglapit natin sa ating Panginoon Jesus, doon lang po tayo makakaranas ng kapahingahan, tunay na kapayapaan, masarap kang matutulog kahit may problema ka. Bakit? Alam mo, meron kang Diyos eh. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangako niya yan sa Hebreo, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Napakaganda po ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Kailangan lang po natin, lumapit sa Kanya. Kung babasahin po natin yung nasa taas ng verse 9 ng 2 Peter, tingnan niyo yung sinasabi dito ha. Huwag niyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Diyos. Amen. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Bible, meron kayong mababasa na 70 days lang. So, tagal-tagal na yan, nasa 70 days. Tapos sasabihin, sa Daniel, merong ganun eh. 70 years lang. Ilang taon na tayo? Ba't di pa yan nagaganap? Mga ganyan. Pwede ikatwiran yan ng mga filosofo. Yung kalendaryo natin, hindi kalendaryo ng Diyos. Amen, mga kapatid. He has His own time. Kaya habang binibigyan niya po tayo ng panahon pa, huwag po natin sasayangin. Huwag natin sayangin itong panibagong taon na meron po tayo. Bagamat di po tayo sigurado ano yung mga mararanasan natin sa buhay. Ang mahalaga, sabi, meron po tayong Diyos. Lumalapit po tayo sa Diyos. Nagpapakumbaba po tayo sa Diyos. At tayo po ay marunong humingi ng kapatawaran or repentance sa ating Diyos. Balikan po natin yung ating verse bilang pagtatapos na po natin. Ano sabi diyan? Verse 30, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi po nagpapahirap ang Diyos. Ito sinasabi niya, di ba? Maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi po siya nagpapahirap. No? Yung iba sinasabi, nagkasakit sila dahil bigay daw yun ng Diyos. Di ba? Nakakarinig na kayo ng mga ganyan? Nagkasakit ng malubha. Hindi ko alam bakit binigyan ako ng Diyos ng ganitong sakit. Pero kung titignan mo yung history, bakit siya nagkasakit? Kapabayaan niya sa kanyang katawan. Tapos sasabihin ng Diyos daw ang nagbigay ng sakit niya. Alam mo, ang tao pag nahihirapan na, meron pang konting pagsisisi sa Diyos eh. Diba? Sinasasabihin pa, bigay ng Diyos ka, tatanggapin ko. Hindi bigay ng Diyos yan, pinabayaan mo yung sarili mo. Sinamantala mo yung katawan mo. Di mo ba? Kaya huwag natin huwag natin gagamitin yung mga salita na gano'n. Kasi sabi nito, maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan. Ayaw nga na tayo mahirapan
tayo eh. Kaya nga siya na nga yung napakong sa krus eh. Hindi natin kaya yun. Hindi ko alam, siguro kahit mga lalaki, yung krus na binata ng ewan ko kung kakayanin niyo yun. Di ba, literal siya na nagbuhat ng krus. Siguro kung hindi malaki-laki yung si CJ, kaya siguro malaki na ito. Pero mahihirapan siya. Tama? Ibig ko sabihin, yung mga literal na bagay po na yun, na naranasan po ng ating Diyos, lahat yun, tiniis niya para sa atin. Kaya kapatid, huwag mong sayangin yung buhay mo. Huwag mong sayangin itong panibagong taon. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Kung mong nakaraang taon, para kang naglaylo, para kang nanlamig, para kang nanghina, para kang naglupaypay sa iyong spiritual na buhay. Ngayon yung panahon na muli kang ginigising ng Diyos at muli kang pinapaalalahanan ng Diyos. Ano sabi? Bumalik ka sa Kanya. Magbalik loob ka sa Kanya. Kung nakaraang taon, hindi mo hinahanap ang Diyos, wala kang pakialam kung wala ka sa church pag Sunday, o kung ikaw man ay nagsisimba, pero parang hindi mo pa rin natatagpuan ang katotohanan, meron pa rin kulang sa'yo. Itong panahon na ito, kapatid, na binigay sa'yo ng Diyos, at ngayong narinig mo itong salita ng Diyos sa iyong buhay, huwag mo nang sayangin. Kasi kung meron tayong tunay na Diyos. Amen. At yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Again, our God is a Spirit God. We cannot see our God. Hindi po natin siya nakikita. Sabi sa Bible, wala pang nakakita sa Kanya. Dahil hindi matatagalan ng tao ang presensya ng Diyos, mamamatay tayong mga tao. Doon lang kay Moises lang, di ba? Ikaw na lang makipag-usap, Moises, mamamatay kami. Tinig pa lang ng Diyos yun. Wala pa, hindi pa nila nakikita. Tinig pa lang. Hindi na nila matagalan yung presensya ng Diyos. Amen. Lumapit po tayo sa ating tunay na Diyos. Mga kapatid, basahin natin ang ating pamatok. At anong sabi kanina sa 1 John na binasa natin, hindi naman mahirap sundin yung kautusan ng Diyos. Kaya lang tayo nahihirapan kasi merong pagkontra sa kalooban natin. Meron tayong ayaw bitawan sa mundo na to. Meron tayong ayaw pang ipaubaya. No? Ayaw pa natin hayaan ng Diyos na talagang magtuloy-tuloy na maghari sa ating mga buhay. Kapatid, kailan mo yan isusuko? Kailan mo isusurrender ang buong buhay mo sa Diyos? Kapag huli na ang lahat? Kapag huli na ang lahat, wala na, huli na nga eh. Sabi nga po, ang pagsisisi laging nasa huli. Hindi ka magsisisi ng before. Nasa hulihan na, wala na, kahit anong gawin mong pagsisisi. Once you're there, you're there. Amen. Kaya habang may pagkakataon pa po tayo, lahat naman po tayo may pasanin. Lahat naman po tayo napapagal. Whether ang pinag-uusapan natin ay literal na pasanin o hindi. Lahat po yan, nararanasan po natin. At katulad ng halimbawa ko sa inyo kanina, sa isang araw, i-challenge mo yung sarili mo kung hindi ka magkakasala. Pilitin mo gumawa lang ng mabuti sa isang araw, ay mahihirapan po tayong lahat. Bakit? Ang nature natin mga tao, tayo ay makasalanan. Tanging ang Diyos lang. Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya natin sa Diyos, makakamit natin ang kaligtasan. Amen. Makakamit natin yung pagbabago. Makapagsisimula tayo ng tama at matatapos natin ng tama sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Huwag mong iiwan ng Diyos, huwag mong babaliwalain ng Diyos, habang tinatawag ka pa ng Diyos, habang binibigyan ka pa ng panahon ng Diyos. Now is the time for you to worship God.
Huwag yung narinig mo dito, pagkatapos nito, palalabasin mo lang sa kabilang tenga yung salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway yung salita ng Diyos sa iyo. Keep it. Stand firm in your faith. Kailan ka maninindigan sa pananampalataya mo? Ngayon mo panindigan ang pananampalataya mo. Amen, mga kapatid. Mamuhay tayo ng tama. Panindigan natin ang ating mga pananampalataya. Manindigan tayo sa harapan ng Diyos. When you say, yes, Lord, yes, Lord. Hindi yung nag-yes, Lord ka, tapos no naman yung ginagawa mo. Ayaw po ng Diyos yan. Amen. At uulitin natin yung paalala sa 1 John chapter 3 verse 9. Kaya hindi pa siya dumadating kasi binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao na tayo po ay magsisi at bumalik sa Kanya. Ay po lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Hallelujah. Kapatid, huwag mong alalahanin yung katabi mo. Alalahanin mo yung sarili mo. Ikaw at ang Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Mas kilala po natin ang ating mga sarili. Mas alam po natin kung ano yung ating iniisip. Mas alam natin kung ano po yung ating mga ginagawa. At mas alam natin kung ano yung mga bagay na hindi pa natin maisuko sa ating Diyos. Kapatid, sa oras na to, minsan pa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos. O lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya, magsisi, at buhayin ang pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, higit kanino man, Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa. Pwede kami magtago sa harapan ng mga tao na kami mabuti, na kami Kristiyano. Pero sa iyong harapan, hindi yun maghihihik sa iyo. Hindi yun maitatago sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo pa kami ng panibagong taon, panibagong panahon, panibagong araw. Minsan pa na balik sa iyo. Kung kami man ay nakalimot noong nakaraang taon, sino man yung mga nanlamig, O Diyos, mga nanlupaypay, nanghina, nagkaroon ng mga sama ng loob, nagkaroon ng galit, namuhi sa kapwa, o ano man yung mga bagay na hindi kaaya-ayan sa iyong banal na harapan. O Diyos, sa oras na ito, nawa, maisuko po ito sa iyo ng buong buo. Nawa ma-surrender ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Salamat sa patuloy na pagpapakilala mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil pinapakita mo na Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa iyo, Lord God. Lord, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. At papakumbaba kami sa iyong banal na harapan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa ganang sarili namin, hindi po namin kaya. Pero salamat sa banal na Espiritu. Dahil doon, O Diyos, minsan pa, bigyan mo ang bawat isa ng desire na bumalik sa iyo, magsisi, tumalikod sa anumang mga kasamaan, kasalanan na hindi maiwan-iwan, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon. At salamat sa pagpapatawad mo. Salamat at kilala mo kung sino yung tunay na humihingi ng tawad sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lord, nawa, O Diyos, samahan mo kami. Lahat naman kami gusto namin magsimula ng tama. Kaya samahan mo kami, Panginoon, along the way, along our journey dito sa mundo na to. Samahan mo kami hanggang matapos na makagawa pa rin kami. Tama pa rin yung mga ginagawa namin, Panginoon. Makatagal kami sa anumang mga kakaharapin po namin.
Pagtibayin mo ang mga kalooban namin. Pagtibayin mo ang mga puso namin. Kapatagin mo ang mga pananampalataya namin sa iyo, Panginoong Diyos. Palagoy mo ang mga pananampalataya na mayroon kami ngayon, Panginoon. Sa ganun lugar. Sabi mo kanina sa iyong salita, sino ang mananagumpay sa sanlibutan? Yung mga sumasampalataya sa iyo na si Jesus ay anak mo, Panginoon. Kaya salamat po. Kaya namin managumpay, God. Kaya namin, Panginoon. Kaya namin kasi kasama ka namin, Lord God. You are with us. Salamat, Panginoon. Salamat sa palaging pagsama mo sa amin, God. At dalangin namin, Panginoon, huwag kaming hihiwalay sa iyo. Huwag kaming lalayo sa iyo. At nawa, yung mga desisyon namin, Panginoon, lahat ng ito, nawa ay maging ayon sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban. Hallelujah. Panalangin po natin ang ating communion element. Lord, salamat. Kami po ay minsan pa makagagampan at magkakaroon ng pagkakataon na alalahanin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung gusto mo na alalahanin namin, yung pagkamatay doon sa krus. Salamat, Panginoon, Lord God. Dahil dito, ginagawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, lahat kami na narito, O Diyos. Patuloy pa na huwag mawalan sa kaisipan namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kami kahalaga sa iyo, at kung gaano mo kami, Panginoon, binibigyan palagi ng panahon. Katulad na sinabi mo sa 1 John 3:9. Salamat po, Panginoon. Bless mo po ang mga communion elements na po. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang hinihintay po natin. Hallelujah. Amen. Kung handa na po ang lahat, taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Sige po, kahit sa ating mga sarili, magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, for your life. Thank you for the cross. Thank you for your amazing love, Lord. Dahil sa iyo, ikaw yung naging kasamaan para kami yung maging matuwid sa iyong banal na harapan. Thank you, God. Thank you, Lord. Kainin po natin. Hindi naman, Panginoon. Ikaw, Panginoon, katas ng kubas na to that illustrates your blood. Ang dugo mo napakalinis, walang bahid kasalanan, pero naging kasalanan dahil sa amin, para sa amin. Ginawa mo lahat ng iyon dahil nais mo mangyari ang kalooban, mangyari ang nakatakda, at dahil punong-puno ka ng pagmamahal sa amin. Again and again, Lord, thank you for your love. Amen po natin. Amen.